Welcome po sa ating lahat. Have a great day. This is Richard Motorcycle Mechanic Tutorial. So sa ngayong araw na ito ay pag-usapan natin ay ang voltage regulator rectifier. There's so many voltage regulator rectifier in our motorcycle. Nakadepende yan kung ano bang motor ang ating ginagamit such as racing bikes, dirt bike. So there's so many people asking question na what are the main function of our voltage regulator sa ating motor. Ano ba daw ang nasa loob nito? What does voltage regulators do in our motorcycle? How do I know if our voltage regulator rectifier is not working? What are the key signs and symptoms na hindi na nag-function ng mabuti ang ating voltage regulator rectifier? There's so many people asking question na can you run a motorcycle without a voltage regulator rectifier? What are the possible damage kung ang ating voltage regulator rectifier ay hindi nag-function sa ating motor? Ano bang mangyayari sa ating motor kung palagi natin ginagamit na wala na ang voltage regulator rectifier? How to test our voltage regulator rectifier in order to know and avoid damage of our motorcycle parts and accessories. So before I proceed on how to test a 3-phase voltage regulator rectifier, so I will discuss first the 8 top questions of our voltage regulator rectifier. This is the different kind of voltage regulator rectifier, pero ngayon ay focus tayo dito sa 3-phase voltage regulator rectifier. Okay, there are two main functions about our voltage regulator rectifier. First is to convert AC volts into a DC volts na mula sa ating stator, mula sa ating generator ay convert niya ng DC volts mula sa AC volts para magamit ng pang-charge sa ating battery para sa ating ilaw. Kasi DC yon ng ating battery at saka sa ating ilaw. So ang pangalawang function ay regulate power, yung kanyang voltahe, ma-regulate niya na ma-maintain into a safe level. So mula sa 12.5 kasi yun ang required sa ating battery na good condition, 12.5 volts to 12.678 to 14.5. So pag lumalagpas na ay failure na ang kanyang pag-maintain, pag-regulate sa voltahe into a safe level ng hagasa. So there are 6 diode we're going to test in our voltage regulator rectifier because mayroon siyang dalawang system, mayroon siyang rectifier system at mayroon siyang control circuit mga kagrasa. So sa kanyang control circuit ay may test natin yan sa pamagitan na kung mag-andar ng motor. So sa kanyang rectifier naman ay may test natin yan dahil mayroon lang po siyang 6 na diode. So ito po ay may test natin sa pamagitan ng multitester. Abangan nyo lang how to test 3-phase voltage regulator rectifier. So what does the regulators do in our motorcycle? Ang papel na ginagampanan ng ating voltage regulator sa ating motor ay napakalaki po mga kagrasa, no? Kasi pag bumibigay na ito at hindi na niya i-control ang kanyang level ng kuryente na may labas niya, ang AC volts na galing sa ating ECG o sa kanyang alternating current generator na nagpo-produce ng kanyang kuryente galing sa kanyang stator, pag hindi na niya ma-convert ang AC volts to DC volts, napakadami pong sirain ng mga sistema tulad ng kanyang ECU o CDI, sa kanya namang light systems, putukan ang mga ilaw, at sa kanya namang mga early warning device po sa ating motor tulad ng mga brake light system, tulad ng horn, signal. Minsan pag i-rev natin ang todo ay pumuputok ang ating CDI. So yung kanyang kapasitor po ay pumuputok yan. Yan ang kanyang matamaan. So dami ko ng bisis na na-experience niya na pumuputok ang ating CDI. Lalo na pag hindi na maandar na dinadala sa shop. Tapos yun po, na-trouble natin na nasira ang CDI. Tapos pinalitan na natin, hindi natin itest ang voltage regulator. Plug pala ang pinakadahilan kung bakit nasisira ang kanyang CDI. So pag kabit mo ng bago, pag rev mo pa lang ay masisira na siya agad. At kapag yun ang ating motorsiklo ay easy operated po siya, ay safe lang po kahit masisira pa itong ating voltage regulator rectifier. So yun lang, ang ilaw lang ang kanyang problema. At sa kanyang charging system,
mag-malfunction po siya. Pero sa kanyang CDI naman, ayun po, separate po ang kanyang ignition system. So, hindi lang siya apektado, hindi siya masisira. Pag nasisira ang ating voltage regulator rectifier sa mga easy drive na motor, ay safe lang po ang kanyang CDI. So, how do I know if our voltage regulator is not working? So, yun po mga klase, no? Pag ating voltage regulator ay hindi na siya nagtrabaho ng maayos, yun palagi ang pagtaas ang kanyang voltahe. So, ang mangyayari, ang kanyang battery ay lumulubo po siya. Palagi ang masisira. Ay yung kanyang valve ng ating motor, pag pa lang natin ay biglaan na siyang mapupundi. Malaman natin ang voltage regulator na hindi na siya nag-work sa magitan ng pag-test natin ng multitester. Doon natin siya ma-sure kung okay ang kanyang forward bias sa pag-test natin, kasi mayroong mga diode doon sa loob, at kung mayroon namang reading doon sa kanyang reverse bias, ayun, hindi na siya nag-work. Para din masiguro natin na hindi na nag-work ng ating voltage regulator rectifier, ay mas mabuti na maglagay tayo ng voltmeter doon sa ating harapan nating motor para makita natin siya kung makamonitor tayo kung ilan na bang kanyang voltahe, tumataas bang masyado o bumababa ba siya. So yun po, malalaman natin ang ating voltage regulator rectifier kung nag-work ba siya o hindi. So mas mabuti na maglagay tayo ng voltmeter sa ating motor. What are the key signs and symptoms sa ating voltage regulator kung ano ba, nag-work na ba pa ba siya o hindi na? So, ang mga signs and symptoms sa ating voltage regulator kung okay ba siya o hindi na, yun mga grasa, yung sinasabi ko kanina, yung i-revolution natin siya ng todo, ay mapupundi ang ating mga ilaw. Tapos minsan, mag-dim ang kanyang headlight sa pag-rev natin. So, sa hindi pa natin siya i-rev, ay malakas ang ilaw. So, tapos pag-rev natin, ay bigla na lang siyang nagdidim. Tapos yun po ang ating battery ay palagi ang nalulubat o na-overcharge, o yung ating battery palagi ang nasisira. So mayroon pang sintomas na pag hindi na nag-work ang ating voltage regulator rectifier, pag tanggalin din ang ating battery, ay mamamatay ang ating motor. Yung palagi ang tayo napuputukan ng fuse kasi nagkaroon ng grounded doon sa ilalim. Yung pag-rev po natin ay palagi ang masisira ang ating CDI. So yun ang mga signs and symptoms na yun na palatandaan na ang ating voltage regulator ay sira na, hindi na nag-function. Can you run a motorcycle without a voltage regulator? Yes! Maaari tayong makapagpatakbo ng ating motorcycle kahit sira man o wala tayong voltage regulator, nakadepende sa sistema ng ating motor. So sa mga easy operated po, like sa mga Honda CRF, ay wala lang pong siyang problema pag patakbuhin natin na wala po siyang voltage regulator. Kasi po ay yung kanyang ignition system ay nanggaling po sa kanyang, mayroon po siyang primary coil, tapos hindi na siya dadaan ng voltage regulator rectifier. Pero sa mga DC operated tulad ng XR200, pag wala po siyang voltage regulator rectifier, ay nakadepende lang po sa load ng kanyang battery. Pag wala na po siyang karga, ay mapapatay na po ang motor. Tulad ng KLX po, pag wala po siyang voltage regulator rectifier, ayun, makadepende lang po yan sa kanyang battery kung ilan ang kanyang load. So pag malubat ay mapapatay po siya kasi DC operated po. Ang AC operated ay okay lang, kahit safe lang po siya, kahit magka-problema ang kanyang voltage regulator rectifier ay okay lang po siya, andar lang po siya. Pero wala tayong ilaw sa mga AC operated, walang ilaw, walang baterya. Yun, yung sa kanyang andar lang ang mapunction natin. What are the possible decon damage if our motorcycle is a bad regulator? So ganyan mga grasa, pag bad ang ating regulator, hindi na siya function, masisira battery, pundi ang ilaw, yun, ang baterya natin lumulubo. Sa mga DC operated naman ay baka mapundi pa, maresira pa ang ating CDI o ang ating ECU. And any kind of voltage regulator rectifier, there are two different tests. So ano ba ang mga procedure sa pag-test natin sa ating voltage regulator kung okay ba siya o hindi na? All you have to do is kailangan mayroon tayong tester. Tapos yun, ito po ang subukan natin na invest pang XR200 na voltage regulator rectifier 3-piece. So kailangan sa forward bias ay mayroon po siyang reading nasa mga 0.3 to 0.5.
Depende sa diode sa loob. At ito naman, itong kanyang ground connection, test natin. So dito naman ay itis natin sa forward bias at saka sa reverse bias. So kailangan sa forward bias dito ay mayroon siyang reading. Tapos sa reverse bias ay mayroon dapat wala siyang reading, OL. Kasi pag mayroon siyang reading sa reverse bias, ibig sabihin nito ay mayroon na siyang hindi na black ang current. So hindi na siya one direction ang ating diode dito sa loob. Two-way na siya, hindi na one direction. So mayroon siyang na diode, bali dalawang diode dito sa bawat isa na ating tumatanggap sa galing sa ating alternator o ating source. So paano ba natin i-test? Ay kailangan isit ang tester sa diode kasi diode test tayo. So yun, unahin natin ang red wires. Ito ay patungo sa battery. So sa pagsukat sa forward bias, itong negative probe ay itusok lang dito sa kulay na red wire. Ito po ay forward bias. So itong red probe naman ay sa tig-isa nito is kailangan itusok natin dito sa tatlong wire. So pag mayroon siyang pag wala po siyang reading, mayroong walang reading, ibig sabihin mayroong broken dito, mayroong naputol na linya pag wala siyang reading. So tingnan natin. Mayroon nang nasira na isang ng diode. So tingnan natin, test natin. Dito tayo magsimula. So dapat mayroon siyang reading yung tester natin, pakita natin. So nasa I think 0.3 to 0.5. So tingnan natin. Yan, wala siyang reading. So tingnan natin. Pagka nag-loss, wala siyang reading dito, ditong banda. Dito naman, yan mayroon 0.5. So dito, yan mayroon 0.4. So dito wala. So ito po ay sira na po siya kasi pinalitan natin kasi sira ito, pull out to. So yan, OL. Ibig sabihin, wala na siyang connection, putol na itong connection na to. Yan, ito. So i-test natin sa reverse bias. So sa reverse bias naman, itong red probe natin tester, itusok lang sa red wire. Kasi ito po ay sinusukat natin ang positive connection. So itong black probe ay itusok natin dito. Kailangan na ang lahat ay wala po siyang reading. Ibig sabihin, pag mayroong reading, hindi na black, hindi na one way flow of current. Ibig sabihin, kung mayroon siyang reading, sira na. Kung wala siyang reading is okay. Dapat OL ang kanyang naka-display dito pag itusok natin ito. So yan, OL. So okay. Dito naman, ayan, mayroon siyang reading 0.7. Ibig sabihin, sira na talaga. Yan dito, OL. So okay yung linya na to. So dito naman ang sira. Hindi na na-block ang hindi na niya na-block. So pag kinakabit natin ito, yan ang battery, ang mangyayari ay lumulubo. So sukatin naman natin dito sa ground connection ng ating voltage regulator sa forward bias. So sa pag-test naman sa forward bias, ay ito naman ground, ito namang red probe ng tester natin, ilagay natin dito. So sa forward bias, kailangang may reading lahat. Kapag mayroon na isa na may walang reading, ibig sabihin mayroon ang putol sa ilalim. So test natin, try. So OL, ibig sabihin mayroong putol, wala ng connection. So dito mayroon 0.4. Yan dito. Yan 0.4 pa rin. So ibig sabihin okay itong dalawa sa forward bias ng ground connection nating voltage regulator. So ito naman ay wala siyang connection. Yan, OL. So sa reverse bias naman, tingnan natin. Itong black probe naman, itusok na natin sa ground. Sa reverse bias ng negative connection sa ating voltage regulator rectifier. Yan, itusok natin. Kailangan wala siyang reading lahat. Kapag mayroon, ibig sabihin hindi na block ang current. So magka-connection na dito sa ground. So yan ang mangyayari,
masisira talaga ang battery natin. So yun, tingnan natin. Ibig sabihin, easy na yung papunta sa ating battery. Hindi na mag-convert pag nasira ito, ating voltage regulator rectifier. So tingnan natin, OL. Yan, okay. Yan, okay naman. Yan dito. Yan, 0.8. So ibig sabihin, sira na talaga. Kaya natin pinalitan kay sira na. So sa next vlog ko naman, sa next video, abangan nyo lang. Sana mayroon kayong kukuha ng mga aral dito. Sa next vlog ko naman, magagawa tayo ng dito magawa tayo ng chart dito para alam natin, kasi yun, may paraan tayo kung paano natin isukat, kasi mayroon yan na mga specific na mga reading. So yun mga klase, abang-abang lang sa mga kaganapan kung paano natin ito i-test, kasi ito po ay ang sa Yamaha XTC, ito naman sa Mio. Yan, ito naman sa mga TMX Alpha. So abang-abang lang, ito naman ay yun, ang halfway pang isa rim. So abang-abang lang sa mga kaganapan ng ating mga tutorial. Yun, welcome po sa ating lahat. Thank you sa inyong pagsubaybay sa mga video.